So bago tayo magpuri sa Panginoon, let me share this verse in Nehemiah 8 verse 10. Do not grieve, for the joy of the Lord is our strength. So today we declare that our joy does not come from our situation, amen, but from the Lord Himself. That today is the day that the Lord has made. So no matter what we carry right now, weakness, worries, or weariness, let us choose to rejoice in Him. Amen po ba? Amen. So as we sing this song, let joy rise like a river. Let it overflow from our hearts. Hindi dahil life is perfect, but God is good. God is faithful. Amen? Come on, let us worship. Let's clap our hands to God. Come on, church. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. One more time, the joy of the Lord. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh. Come on, church, let this be our prayer. Like a river overflowing, Holy Spirit, let it pour out, let it pour out with no limit, overflowing. Yes, Lord, Holy Spirit, let
Revelation 4 verse 11 says, "You are worthy, our Lord, our God, to receive glory and honor and power." Ikaw lamang, Panginoon, ng karapat-dapat, Panginoon. Hallelujah. You are worthy, God. Worthy of all our praises. Worthy of all our lives, Panginoon. Worthy of all our worship. Come on, church. Let's continue to worship our living God in this place. I am an instrument of exaltation, and I was born to lift your name above all names. You hear the melody of all creation, and I have songs of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You are the infinite God of the ages. Yet you chose to make my heart your dwelling place. You healed my brokenness, showed me your glory. So I have songs of things not even angels sing. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Come on, church. Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no
without an instruments, just the voice. Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Hallelujah, Lord. There's no one like you, God, Panginoon. Hallelujah. We worship you, Lord God. We adore your holy name, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Let's continue to worship our God. Sing His praises. Hallelujah. Thank you, God. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest.
creation's cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hallelujah. Patuloy po nating purihin ang Panginoon sa umagang ito. Your people Hallelujah. Let's sing. worship our God. Hallelujah, Lord Jesus. So God, To the King pinupuri ka of namin, Kings. sinasamba ka namin sa umagang ito, Panginoon. Holy, Oh, yes, you Lord. will always be. Hallelujah. Holy, holy forever. One more time, let's worship our God. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Your name Opo, Panginoon, sinasamba ka namin sa umagang ito. Come, church, let's lift our voice to our God in this place. Let's worship our God. is above them all. Oh, yes, Lord. All thrones and dominions. Lahat ng tuhod ay luluhod sa iyong pangalan, Panginoon. Your name Lord, even our situations ay luluhod sa pangalan niyo, Panginoon. Your name is the Oh, yes, Lord. We worship you, Lord, in this place. greatest. Your Oh, church, let's worship our God. name's above Oh, yes, Lord, your name, your name. all thrones and Oh, yes, Lord. all powers. Pinupuri ka namin sa umagang ito, Your Panginoon. name stands above them all. Let's lift the name of Jesus in this place. The highest. Oh, yes, Lord. Sinasamba ka namin sa umagang ito, Panginoon. Oh, yes, Lord. Above them all. Hindi kayo nagbabago noon, ngayon, at kailanman, Panginoon. And dominion. Sinasamba ka namin sa umagang ito, Panginoon, oh God. Your name stands above them all. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Your name is the Oh, yes, Lord. highest. Your name Kasambahin ka sa umagang ito, Panginoon, oh God. stands Oh, above yes, them Lord. all. Hallelujah. All thrones and dominions, all powers and positions. Oh, hallelujah. Stands above them. Oh, yes, Lord. Panginoon Diyos. Oh, Lord, sabi ng iyong salita, Panginoon, lahat ng tuhod ay luluhod sa iyo, Panginoon, oh God. Lord, ang mga anghel ay magsasamba sa iyo, Panginoon. Ay yung mga nilikha ay sasamba sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, wala kaming ibang gagawin sa umagang ito, kundi ang mabigyan ka ng mataas na parangal, Panginoon, oh God. Lord, ano man yung sitwasyon namin, Lord, Lord, aming binababa ito, God. Hindi ito yung ahadlang upang hindi ka namin sambahin sa umagang ito, Panginoon, O God. Lord, narito ang iyong mga anak, Panginoon. Itinataas, isinasamba, ninuluwalhati ang iyong pangalan sa umagang ito, Panginoon, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa pagkakataon, sa palaging pag-aalaw niyo sa amin na kami po ay makalapit at makasamba sa iyo, Panginoon, O God. Lord, thank you, O God, sa pribilehong ito, O God. And Lord, narito ang iyong mga anak, binubuksan ang mga puso para sa iyo, O God. Oh, yes, Lord. Patuloy kayong mangusap sa amin, Panginoon, O God. Patuloy ipahayag ang iyong sarili sa amin, Panginoon, Lord. Lord, salamat po sa napakagandang umaga na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, O God. Amin pong patuloy na ikinukomit sa iyo ang service na ito, Lord. Araw niyo ito, Panginoon, O God. Ibinibigay namin sa iyo ang pinakamataas na kapurihan sa umagang ito, Panginoon, O God. Salamat po. Ito pong aming dalangin at pagsamba at tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Bago po tayong umupo, kamayin niyo po inyong katabi sa umagang ito. Yan, let's greet one another na may pagmamahal. Yan. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po. Hallelujah. Good morning po. Ayan, I hope everyone is doing good sa biyaya ng Panginoon. Ayan.
Hello. Ayan. Sobrang lakas yata. Ayan siya Okay. So, good morning po ulit sa bawat isa po. And today is February. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At talaga namang grabe. Katapos na ng isang buwan. Purihin ang Panginoon po. And today po, ngayon pong unang linggo ng February, tayo po ay papasok sa bagong series. Yan. At ang ating pong tatahakin sa linggo pong ito, sa buong buwan ng February hanggang March, ay patungkol sa servanthood. O sa Tagalog po ay paglilingkod. Very controversial na usapin dahil sa mga panahon ngayon, maraming tao ang ayaw maglingkod dahil marami sa atin ang gusto na sila yung pinagsisilbihan. Anyway, aminin man natin sa hindi, masarap yung ikaw yung pinagsisilbihan. Amen? Umamin na po. Di ba masarap na may nag-aasikaso sa'yo? Masarap na merong talagang nag-aalaga sa'yo? Di ba? Nag-agree po ba kayo doon? Walang gustong umamin. Pero deep inside, alam ko, ang bawat isa sa atin, lalo na doon sa mga asawa, sa mag-asawa, sabi, ako naman. Yung mga terminal, ako naman ang yung pagsilbihan mo, something like that. And sa mga panahon ngayon, ang mga tao gusto lagi sila ang nakikinabang, sila yung pinaglilingkuran. And gusto natin sometimes talaga parang masarap yung buhay. Pero ano nga po, maraming sa bilang isang Kristiyano, kaakibat o kakambal nating mga Kristiyano yung salitang servanthood. Kung ikaw'y anak ng Diyos, hindi po pwedeng maalis sa atin yung salitang paglilingkod. Kaya lang, ito po nakakalungkot. Minsan ayaw natin tayo ang naglilingkod, minsan gusto natin tayo pinagsisilbihan, or kung minsan man, gusto man natin maglingkod, pero selective. Pinipili lang natin yung taong gusto natin paglingkuran. Pinipili lang natin yung gusto nating sundin o gusto nating gawin. Kapag hindi, naalala ko tuloy si Pastor Mel. Every workers retreat, uso yung pit washing. Yung naghuhugas ng paa. Isa yan sa session ng workers retreat, yung maghuhugasan kayo ng paa. During that time, ako yung nakapartner ni Pastor Mel. Alam niya naman yung kondisyon ng paa. Sa mga nakakakilala kay Pastor Mel, may kondisyon sa paa na medyo, di ba, may sugat. may bukol, may something like that. And kung kayo papipiliin, paano lang ni Ian ang huhugasan ko? Kasi may sugat. But again, servanthood is not about optional. Ang pagiging lingkod o pagiging servanthood ay hindi yung kung sino lang yung gusto nating hugasan. Porket ba walang sugat yun, ayaw mo hugasan? Porket ba may sugat siya, ayaw mo na hugasan? Although it's symbolism, pero it talks about pag-servanthood, parang meron siyang tinatanggal sa personal mo na buhay na kahit ayaw mo, dahil alam mo yung konsepto ng servanthood, gagawin mo. Nuknukan ako ng kaartihan pagdating sa mga amoy, pagdating sa sugat, pagdating sa mga bagay na hindi. Lahat naman tayo ayaw natin ng gano'ng mga bagay. Pero pag pinag-uusapan ay servanthood, hindi na yun ang issue. Hindi na yung personal na interest natin ang pinag-uusapan, kundi ang pinag-uusapan na kanino ka ba naglilingkod? Di ba? Sino ba ang pinaglilingkuran mo? And
During Bible time, klaro sa kanila ang salitang pagiging alipin. Pag sinabing alipin, kasi alam naman natin konsepto na yan, alipin ka, halimbawa, alipin ko si JR. So, ibig sabihin, yung loyalty niya, yung gagawin niya ay nakabase sa gusto ng kanyang master. Maliwanag ito sa kanilang kaisipan. Kaya lang, ang pagkakaiba ng pagiging servant sa Panginoon, yung bond servant, actually binabanggit yan sa Romans, it talks about yung willingness na gagawin mo yung isang bagay para sa master. Hindi ka napipilitan o hindi mo siya, hindi sa pilitan, kundi willing mong ginagawa yung isang bagay dahil gusto mong gawin ito para dun sa master mo. At yun po yung ating titingnan sa Romans chapter 1, verse 16, and also Romans chapter 6, verse 22. Yun nga, marami sa atin ayaw maglingkod kasi nga very selective. O yung iba, ayaw maglingkod kasi ang katuwiran nila, okay na ako, wala na akong pakialam sa kanila. Bakit pa ako maglilingkod? Uupo na lang ako dito. Then after this, wala na. Pero actually, nami-miss natin yung kalahating portion ng isang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano po, hindi lang naman pakikinig, pagsamba sa Panginoon. At kaakibat nga nito, yung salitang servanthood. In Romans chapter 1, verse 6, dito po, inumpisahan ni Pablo ang kanyang sulat sa pamagitan ng pagsasabing mula kay Pablo na alipin ni Kristo o bondservant sa ibang translation, alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita. Yung word na alipin o bondservant sa ibang translation, it talks about, hindi na siya yung parang alipin na binili ng pera, kundi alipin siya o bondservant siya ng Diyos dahil gusto niyang maging lingkod ng Diyos. Malaya siyang gawin yung bagay na yan dahil gusto niya. Pag sabihin, may willingness. Hindi na ako bound ng utang, hindi dahil binili niya ako, kundi dahil sa laki ng kanyang pasasalamat sa Panginoon, sa laki ng kanyang pag-unawa sa Panginoon, narito ngayon si Pablo at sinasabi niya na ako ay alipin ng Diyos. By the way, si Pablo po, di ba, base po sa ilang mga pag-aaral natin, si Pablo po ay hindi ordinaryong tao. May sinasabi po siya sa komunidad. May posisyon siya sa komunidad at hindi pangkaraniwan yung kanyang posisyon. Nasa judiciary position siya. Ibig sabihin, kilala sa society. At para maging alipin ka ni Kristo, para sabihin ni Pablo na siya ay alipin ng Diyos, meron siyang kakaibang nakita sa Diyos kung bakit isinama niya yung kanyang sarili sa pagiging, kinonsider niya yung kanyang sarili bilang alipin ng Diyos. Mahirap ito para kay Pablo, lalo na hindi naman tulad sa panahon natin na magandang maging Kristiyano. Sa panahon ng nila Pablo, ang isang Kristiyano prone sa persecution. Hindi magandang maging Kristiyano during Paul's time. Kasi napakataas ng persecution, napakataas ng pressure sa mga Kristiyano during that time. At para sabihin ni Pablo na ako'y alipin ni Kristo, mabigat itong statement para sa kanya. Pero para sa isang taong naiintindihan yung konsepto ng servanthood, buong puso niyang niyakap ang servanthood. Wala na siyang pakialam sa kanyang status bilang isang kilala sa society. Ang concern niya na ay mapaglingkuran si Kristo. Regardless kung ano yung kukunin sa kanya o mawawala sa kanya during that time. At isunulat niya ang aklat ng Romans dahil sa panahong yan, merong conflict ang Hudyo at ang Gentiles. Konting ano lang po tayo, konting information. Kasi po, itong mga Hudyo, ayaw paglingkuran ang mga Gentiles. Para makita lang natin yung servanthood dyan. Ayaw nilang ma-associate, yung mga Hudyo, ayaw nilang ma-associate yung kanilang sarili sa grupo ng mga
Gentiles. Kasi during that time, ang Gentiles, ang tingin nila ay pagano, ang tingin nila ay makasalanan. Eh, ito mga Hudyo, piling nila sila ay mataas, sila ay pinili ng Diyos dahil sila po ay Israelites. Therefore, dahil doon sa kanilang thinking na yun, sa kanilang mentality na yun, hindi nila pinipiling maki-associate sa mga Gentiles. Ibig sabihin, yung konsepto ng servanthood sa mga Jewish, okay lang siguro para sa kanila, sa kapwa, Hudyo. Pero kapag Gentiles na, no kami dyan. Hindi kami susunod sa kanila. Ito yung po yung concern actually sa Romans, Ephesians, and even Corinthians. Yan po yung problema ng churches. At specifically, itong Book of Romans, yun po yung kanilang problema. Kasi nga, Hudyo kami, kayo ay Gentiles. Even sa loob ng church, ang mga Gentiles po ay nasa likod. Hindi naman po kayo Gentiles, yung nasa likod. Pero dahil superior sila, itong mga Hudyo, sila ngayon, di ba, pag mayroong event, yung mga nasa harapan, mga VIP, mga self-proclaimed VIP, ito mga Hudyo, ganun yung kanilang pananaw. That's why si Paul, inumpisahan niya yung kanyang sulat sa mga Israelites, sa Romans, patungkol sa pagiging servant. Actually, si Paul ay isang Hudyo. So, pero si Paul, maliwanag sa kanya yung konsepto ng pagiging servant. Actually, kinuwestiyon ni Pedro si Pablo kung bakit daw si Pablo ay nakikisalamuha sa mga Gentiles. At sabi ni Peter, maintindihan niya yung conflict na yan sa bandang Galatians. Question ni Peter, bakit ikaw, Pablo, isang Hudyo, ay nakikikain sa mga Gentiles? So naging problema po yan ng mga Kristiyano. And that's why si Pablo po, in-address niya yung problemang ito sa pamamagitan na pagdideklara mismo ng kanyang sarili, ako ay alipin ni Kristo, hindi alipin ng mga Gentile, ay ng mga Jewish. Ibig sabihin, ang ginagawa niya ay hindi ang nagdidikta ay ang tribe ng Jews, kundi ang nagdidikta ng kanyang ginagawa ay sino? Ang Diyos. So, ini-establish lang po natin yung problema dito sa slavery, actually dito sa conflict ng Jews at Gentiles. That's why si Pablo po, in-address niya ito sa pamamagitan ng grace of God. Para maintindihan ng mga Jewish na sila ay inaasahan ng Diyos na magiging servant ng Diyos sa mga lahat ng tao, sinabi ni Pablo diyan yung patungkol sa biyaya ng Diyos. Na kung bakit sila nakakaranas ng kaligtasan galing sa Diyos, it is only by God's grace. Hindi dahil tribe sila ng Jews o tribe sila ng Gentiles, kundi kung bakit sila nakakapaglingkod, nakakasamba sa Panginoon, ay dahil ito sa biyaya ng Diyos. Now, ang servanthood nag-uumpisa sa grace ng Diyos. Hindi sa personal na status ng isang tao. Hindi kung ano yung narating natin ang pinag-uusapan pagdating sa servanthood o hindi kung gaano kaganda yung boses mo, kung gaano ka kagaling tumugtog, kung gaano ka kagaling magsalita. Hindi yun ang pinag-uusapan pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Naintindihan niyo po ba yun? Na ang paglilingkod sa Diyos ay nag-uumpisa dahil ito ay sa biyaya ng Diyos. Nag-gets niyo po ba? Ang servanthood, hindi yan nag-uumpisa kung ano ang meron tayo. At hindi nakukulong ang pag-servanthood sa pagiging pastor, sa pagiging song leader, o pagiging musician, kundi lahat tayo ay tinawag ng Diyos na maging servant of God. Naintindihan niyo na po ba? Hindi kung anong meron tayo, kundi ito ay kung ano ang pagkatawag at biyaya ng Diyos sa atin to. Makikita natin yan sa chapter 6 ng Romans and chapter 6 verse 22. We are called to be servant of God. Now, mahirap pong yakapin ang
servanthood kung meron tayong hindi naiintindihan patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Actually, ang topic na pag-uusapan natin is servant heart o puso ng isang naglilingkod. Ano ba yung isang puso na naglilingkod sa ating Panginoon? Sabi ko sa inyo, ang pag-unawa sa pagiging alipin o servant ng Diyos ay nag-uumpisa kapag naunawaan natin ang biyaya ng Diyos. Pasensyahan niyo po, medyo parang nag-i-start tayo ng series para tama yung ating lalakaran. Mayayakap lang natin ang pagiging servant of God once we understand yung grace ng Lord. That's why embracing servanthood if we fully understand the love of God. Hindi mo mayayakap ng buong puso ang paglilingkod sa Diyos kung hindi mo naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos. That's why marami mga Kristiyano nagpipail pagdating sa paglilingkod sa Diyos dahil hindi nila naiintindihan kung ano ba ang pag-ibig ng Diyos. Naintindihan niyo po ba yung pag-ibig ng Diyos? Kasi hanggat hindi mo naiintindihan yan, yung pagiging servant mo, napakalimitado. Magiging selective, magiging stagnant, hindi mag-grow yung paglilingkod natin sa Diyos kasi hindi natin naiintindihan yung puso ng ating Panginoon. And hindi natin mayayakap ito ng buong buo. Romans chapter 5, verse 8. Pakitingin nga po yan ng kapatid. Romans 5, verse 8. Pwedeng paki-flash po sa screen para makita natin. 5, 8. Yan. Romans 5, verse 8. Tingnan natin yan. Kung paano diniscuss ni Pablo ang pagiging naiintindihan niya ang puso ng Panginoon. 5.8. Wala po ba sa screen? Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Maliwanag kay Pablo at kung bubuksan natin yung puso ni Pablo sa mga oras na yan, wala tayong ibang makikita kundi yung pag-unawa niya, pagkakaintindi niya sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa Kanya, actually, binanggit niya dyan, dati siya ay makasalanan, dati siya ay kaaway ng Diyos. Ang kanyang patutunguhan ay kamatayan, for the wages of sin is death. Binanggit niya sa Book of Romans. Kasi sabi niya, dati ito yung kalalagayan ko, hindi ka ibig-ibig, walang nagmamahal, makasalanan, madumi sa paningin ng Panginoon. Pero dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa Kanya, now siya ay pinatawad at tinanggap ng ating Panginoon. Maliwanag ito sa kaisipan ni Pablo na dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa Kanya, nagdulot ito sa Kanya ng kapanatagan at karapatang makalapit sa Diyos. Anong konsepto ito? Kapag naintindihan mo kung ganun kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, na ikaw'y makasalanan, hindi ka tanggap-tanggap, pero tinanggap at pinatawad ng Diyos, minahal ng Diyos, na ano ang response mo dun? Hindi ka ba maglilingkod sa Diyos ng buong puso? Actually, dito kinuha yung kantang Friend of God. Ay, familiar po ba? I am a friend of God. Merong verse yun. Sabi nung verse, who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Sabi nung verse na yun, sabi niya, totoo ba na ikaw'y makapangyarihan ng Diyos? Pero iniisip mo ko at dinidinig mo yung aking panalangin? Ay sabi niya, salamat dahil ako'y tinawag mong kaibigan. Now, yung ganong klaseng pag-ibig ng Diyos, naintindihan ni Pablo na kahit siya ay makasalanan, na kahit siya ay hindi katanggap-tanggap sa paningin ng Panginoon, dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa kanya, naintindihan niya. At ang response niya sa ganong klaseng pag-ibig ng Diyos sa kanya ay siya ay maglilingkod ng buong puso. Now, ang isang Kristiyano, mahalaga na maintindihan niya ito na kahit hindi tayo kamahal-mahal, inibig tayo ng Diyos. Now, paano kayo tumutugon doon? Kasi kung ganong klaseng pagmamahal ang ibinuo sa iyo ng Diyos, anong klaseng serbisyo o paglilingkod ang ibibigay mo sa Diyos?
Sabi pa ni Pablo, kaisa-isang anak ibinigay niya. Chapter 8, ibinigay niya sa atin. Now, how do we respond with that? Sa ganong klaseng pag-ibig ng Diyos. At magta-translate yan sa pagiging lingkod natin sa Diyos. Kung paano tayo maglingkod sa Diyos, magta-translate yan kung paano ka magpasalamat sa Diyos sa kalakihan ng pag-ibig niya sa iyo. Kasi kung naintindihan mo yung laki ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, hindi po pwedeng hindi ka maglilingkod sa Diyos ng buong puso. Nagigets niyo po ba? Nang ginagawa mong paglilingkod, alam mong kulang pa sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya si Pablo, sabi niya, kahit mamatay ako, sabi niya, ang mamatay sa akin ay pakinabang, pero higit sa lahat, pag ako'y kinuha ng Diyos, mas malaking bagay, nagkapiling ko ang Diyos. Kaya sabi niya, hindi na nagmamatter sa kanya yung kanyang posisyon, yung kanyang buhay. Basta ang gusto niya lang ay maglingkod sa Diyos dahil minahal siya ng Diyos, period. That's why ang isang anak ng Diyos, hindi po pwedeng hindi maglilingkod yan sa Diyos ng buong puso. Kasi naintindihan niya kung gaano siya kamahal ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, ako ay apostles ng mga Hudyo at ng mga Gentiles. Hindi siya namimili kung ikaw ba'y Hudyo o Gentiles. Basta siya, maliwanag sa kanya, ako ay lingkod ng Diyos. No, ako ay Kristiyano, so therefore, ako ay maglilingkod kahit na ang tao ay hindi kalingkod-lingkod. Di ba? Huhugasan ko yung paa niya kahit ngayon ay nagnanaknak ng sugat. Gagawa ko ng ministry sa Panginoon kahit mahirap, kahit nakaka-frustrate yung mga member, kahit talagang nakaka-stress naman talaga, pero gagawin ko pa rin yan dahil ako ay naglilingkod sa Diyos. Dahil ako ay minahal ng Diyos, kahit ako man ay matigas din ang ulo ko, hindi rin kaibig, pero tinanggap ako ng Panginoon. So therefore, ako ay maglilingkod kahit na mahirap ang ministry na aking ginagalawan kasi naiintindihan ko yung pagmamahal ng Diyos. So maintindihan niyo yung mga missionary, kahit life-threatening yung sitwasyon nila, nagpupunta sa mga bansang pwede silang patayin, kasi naiintindihan nila yung pag-ibig ng Diyos. Na kahit mamatay sila, hindi na yung mahalaga. Ang basta ang mahalaga sa kanila na sila ay makapaglingkod sa Diyos. Amen po ba? That's why ang pusong naglilingkod sa Diyos ay nag-uumpisa sa puso ng Diyos. Hindi ka makakapaglingkod sa Diyos kung hindi mo inumpisahan sa puso ng Diyos. Kasi kung ang motivasyon mo lang ay iba, hindi mo naintindihan yung puso ng susukuan ka talaga eh. Sa iba-ibang ugali ng tao, ay, susukuan ka talagang magmahal ng kapwa Kristiyano, maglingkod sa kapwa Kristiyano, talagang sasawaan ka. Kasi limitado tayo, amen po ba? Kahit po ako na nabubuisit, kahit ako ay naiinis, nahihirapan, nadidrain, kahit naman sino, pero kapag naintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos, babalik ka dun sa ulirat mo ay, hindi, pag-ibig ng Diyos. Kahit mahirap, kahit ayaw, kahit ako, ay mga merong dinidisciple, minimentoran, may mga bago tayong attendees, minsan hindi sumasagot, sige lang po, huwag niyong sawaan. Minsan kasi, nakakasawa naman eh. O minsan Bible study, ang tagal-tagal na, 10 taon na. Di ba? Or meron tayong inaalagaan na tao, pero parang feeling lang naman natin, hindi nag-grow, hindi naman pinag-uusapan yung sitwasyon, yung puso natin. Kundi ang pinag-uusapan dito, kung gano'ng kalaki yung pagmamahal ng Diyos dun sa mga tao. Now, again, ang paglilingkod po sa Diyos, hindi lang naman dito sa pulpito. Amen mo ba? Pwede yang lumagpas sa ibang anggulo. Pero, again, we can embrace the servanthood to God, if we fully understand the love of God. Si Pablo maliwanag yan sa kanya eh. Na kahit maganda na yung, actually si Pablo, pwede na nga hindi siya makailam eh. Maganda na yung estado niya eh. Mayaman siya, may posisyon, may power. Aanin niya pa ba yun?
Di ba? Aanin niya pa bang umabot ng mga Gentiles? Aanin niya pa bang umabot ng mga pumunta sa mga lugar na malalayo? Actually, yung Romans, hindi niya po yan narating. Sinulatan niya lang yan. At sa ibang lugar siya. Pero hindi maganda yung kanyang kalalagayan. Pero sa kabila nun, dahil alam niya yung pag-ibig ng Diyos, hindi niya ito alintana. Siya ay nagpatuloy patungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tapatan po tayo, hindi madaling maging Kristiyano. Amen po ba? Hindi po madali. Hindi siya ganung easy-easy, upo, pagkatapos wala na. Pero, nagiging madali siya kapag naintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hanggat hindi mo naintindihan, maranasan ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo mayayakap ang servanthood. Hindi ka makapaglingkod ng paglilingkod kung hindi mo ito naranasan. Now, ang paglilingkod, kailangan maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos so that we can embrace the whole context of servanthood. Hindi mo yan maintindihan kung hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Bibitaw at bibitaw ka. Kasi limitado tayo eh. May limitasyon. Yung ating damdamin, yung ating kakayanan. Kapag naintindihan mo at naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, kahit mahirap maglingkod, magpapatuloy tayo. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Series number 1 pa lang po tayo. We can embrace the servanthood. Una, if we understand the love of God. Pangalawa, if we understand the urgency of the need. The urgency of the need, ibig sabihin, kapag nakita mo yung laki ng pangangailangan, yung laki ng kailangan, halimbawa, may sakit, alam mong kailangan yung gamot, hindi po pwede hindi ka kumilos. Di ba? Alam mo, may sakit at anytime pwedeng bawian ng buhay, pero dahil alam mo na yun yung gamot, gagawa ka ngayon ng paraan. Kasi urgency. There's an urgency ng pangangailangan. Now, tingnan niyo po yung Matthew chapter 9, verse 37. Kung makikita niyo po yan, dyan binanggit ni Jesus Christ, then he said to his disciple, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Nakita ni Jesus na sa Matthew chapter 9 na yan, na napakadami ng aanihin, pero ang problema, konti yung mag-aani. Now, anong implikasyon ng verse na yan? May urgency o merong malaki na pangangailangan na abutin yung mga tao kasi during that time, ang daming sugatan. Even our time, tumingin lang po kayo sa paligid, ang dami nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Diba? Tumaas ang rate ng depression. Dati wala naman yan. Di ba? Hindi naman niya pinag-uusapan ng mga kabataan namin. Anong depression? Tulog mo lang yan noong panahon namin. Hindi naman niya pinag-uusapan. Pero ngayon, ang taas ng bilang ng anxiety, ang taas ng survey ng marami na di-depress. Anong reflection niya sa atin bilang mga Kristiyano? There's an urgency. There's a need. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na ang sagot sa lahat ng problema ay salita ng Diyos? Amen po ba? Kasi kung naniniwala kayo, there's an urgency. Maraming pamilya ang nasisira. Di ba? Maraming pamilya ang wasak. Nangangailangan ng salita ng Panginoon. There's an urgency. Ngayon, meron pang virus na, ay nako, di ba? During COVID time, ang daming tao yung may sakit at takot. Di ba? Ang daming taong nangangamba sa kanilang buhay. Kung Kristiyano kayo, naintindihan yung urgency ng mga panahon na yon. Ang tanong, nasan tayo nung panahon na COVID? Di ba? Baka isa rin tayo sa takot. Pero maraming taong nangangailangan ng comfort sa mga panahon na yon. Pero maraming Kristiyano ang na-miss yung calling ng Diyos during that time. Maraming Kristiyano ang nanahimik, natakot din. Diba? Pero tingnan natin, ang servanthood, mayayakap mo siya kapag nakita mo yung laki ng pangangailangan. Kasi sabi ni Jesus, ang daming aanihin.
Pero wala o konti ang mga ani. Sinabi rin ng Ephesians chapter 5 verse 16, masama ang panahon, masama ang takbo ng sanlibutan. Kaya samantalahin nyo ang bawat pagkakataon. Nakikita ni Pablo yung sitwasyon na pabigat, pasama ng pasama. Ay sabi ni Pablo sa Ephesians, samantalahin nyo yung pagkakataon. Gumawa kayo ng mabuti, abutin yung mga taong ito. Kasi the time is evil. Sabi niya, pasama. Totoo naman. Sa panahon natin ngayon, pasama ng pasama. Ano ang tanong? Kailan ka maglilingkod sa Diyos? Kailan ka aabot ng kaluluwa para sa Diyos? Kailan ka magkakaroon ng concern para sa katabi mo sa oras na ito? Di ba? Kailan mo siya tatapikin at i-encourage? Kailan mo siya aalagaan? Kailan mo siya papalakasin? Dahil kailangan niya ng kalakasan. Paghuli na ang panahon. Sabi nga, pagpatay na, ano ba yun? Pagpatay ng kabayo, ang ani mo, ang damo. Tama ba yun? Ayun. Kung ikaw isang magsasaka, at nakita mo yung palay mo'y hinog na, aanihin na. At may bagyong parating, iikot ang puwit mo. Maghahanap ka ng mag-aani, hahanap ka ng manggagapas, as hindi ka papayag na malaglag lang sa lupa, yung palay. Di ba? Hahanap ka ng tao dahil there's a sense of need. Sayang. Kapag inanog lang ng, kasi ang palay po kasi pag hinog na, mabilis na yan malaglag. Pag hinangin po yan, pinagpag ng hangin, babaksak po yung palay sa lupa at hindi na yung mapapakinabangan ng magsasaka. Ang matitira lang niya sa kanila ay tangkay. Kaya kung kayo ay magsasaka, binabalyo yung lupa, binabalyo yung pinagpagudan nyo, binabalyo yung pera, yung panahon ay binuhos mo sa bukid, hindi ka papayag na pagpagin lang yan ng hangin. Gagawa ka ng paraan para makuha lahat nung pinagpaguran mo. Amen po ba? Naalala ko kami sa bukid namin, kapag may bagyo, dahil hindi pa naman siguro, naalala ko during that time, hindi pa hinog yung palay, pero may bulaklak, mayroon na siyang suhay, mayroon na siyang, nag-uumpisa ng yung butil ng palay, mabuo. May bagyo. Tinawag ako ng tatay ko, na may dala na kaming kahoy na mahaba. Noong una, anong gagawin sa kahoy? Kasi hindi naman ako magsasaka. Pero ang ginagawa pa rin ng magsasaka, pag ganun pang hilaw pa yung palay, dahil natatakot silang mawala yung bunga ng palay, ang gagawin nila, itutumba nila sa dya. Di ba may kahoy po. Tutumba nila, ihahayaan nilang sumubsob sa lupa para hindi pagpagin ng hangin. Yun pala yung purpose nun. At pagkatapos ng bagyo, makikita mo yung palay kusa namang tumatayo. Ibig sabihin, kung ikaw isang magbabukid, hindi ka papayag na bigla na lang mawala yung pinagpagudan. No, bilang isang Kristiyano, wala ba tayong gagawin kung nakikita na natin yung kapwa Kristiyano natin ay dumadaos-dos palayo sa Diyos? Nakita mo siya, hindi nag-church. At nabalitaan mo na may problema, wala ka bang gagawin? Hindi mo ba siya aabutin? Wala akong pakialam, basta okay ako every Sunday. Hindi ganun ang buhay ng isang Kristiyano. Di ba? Hindi ka papayag na ang kapatid mo, ang katabi mo, ay maagaw ng kaaway. Church, gusto ko po maramdaman natin yung urgency na yun. Hindi ka papayag na yung pamilya ng kapatid mo ay masira. Hindi lang tayo tutunganga at walang gagawin at uupo na lang at tititigan na lang. Tanungin nyo doon sa may mga kamag-anak na merong may sakit. Hindi sila papayag na titigan lang nila yung kanilang mahal sa buhay. Di ba? Kahit iutang mo yan,
maitawid mo lang yung buhay ng mahal mo sa buhay. Di ba? Hindi ka papayag eh. Gusto kong ganun yung maramdaman natin sa kapwa Kristiyano na meron tayo sa oras pong ito. Na hindi ka papayag na maagaw siya ng kaaway. Agad balik tayo doon sa last anniversary. Ito lagi ko pinupokpok yung workers dito eh. Kasi gusto ko maramdaman natin. 400 plus yung umatin sa atin last anniversary. At ang tumanggap, madami. Mahigit 100. Anong tanong? May tinapik ba tayo doon? May ginawa ba tayo? Nakita niyong urgency. Naramdaman niyo po ba? Kasi kung naramdaman niyo, may second service na tayo. So maaaring we miss the point. Hindi natin naramdaman yung urgency. Maaaring napagod tayo, the whole activities ng anniversary. Pero yung urgency, na ang purpose natin is maraming makatanggap sa Panginoon, makilala ang Diyos. Pero, on the spot, ito yung sinasabi ng Diyos, marami ang aanihin, pero konti ang mag-aani. Gusto ko irali yung puso natin sa umaga pong ito, na hindi lang tayo tiga-upo at tiga-pakinig sa umagang ito. Kundi mahalaga din na nag-aabot tayo ng pamilya para sa Diyos. Nag-aabot tayo ng ating kaibigan para sa Diyos. Pamilya lang natin, abutin natin para sa Diyos kasi alam natin na ang salita ng Diyos ang pinakamabisang kasagutan sa anumang sitwasyon na meron tayo. Kasi sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel, Lord. Hindi ako nahihiya sa salita ng Diyos. Kasi alam niya ang salita ng Diyos ay nagpapabago ng buhay ng tao. Alam niya yung urgency ng pangangailangan sa mga oras na yan. Kaya hindi siya papayag na hindi maglingkod sa Diyos at umabot ng maraming tao. Kaya kahit mahirapan siya, kahit na makulong siya actually, kahit bugbugin siya, wala siyang pakialam. Di ba? Nakulong, nabugbog. Inanod ng baha, inabot ng bagyo sa pagtawid ng isang isla. Nabulag. Hindi niya yun alintana kasi naintindihan niya yung urgency ng pagiging lingkod ng Diyos. Na kamusta po tayo sa umagang ito? Maraming Kristiyano, ano na lang? Relax na lang. Anyway, linggo-linggo naman, nasa church ako. Okay, sige. Pero we miss yung kalahati ng buhay ng pagiging Kristiyano. So, ang prayer natin is matapos na yung pagiging pagbubutas ng bangko natin every Sunday. Sabi nga, kilos-kilos din pag may time. Galaw-galaw din. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 12, verse 11, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Diyos. Amen ba? Winsukat, masipag po ba tayo? Tatlo lang. Nakakatawa pero seriously, masakit sa puso ng Panginoon. Di ba po? Pero imagine, kung ang bawat isa sa atin ay magsisipag, hindi natin pwedeng limitahan ang pagkilos ng Diyos sa atin. Lastly, mayayakap natin ang pagiging servant ng Panginoon if we, ito po, pinakamahalaga, only surrendered life can embrace servanthood. Ang isang puso, ang isang buhay na suko o sinuko sa Diyos, siya lang ang makakayakap ng buong konsepto ng servanthood. Hindi mo siya maiintindihan hanggat ang buhay mo ay hindi mo totally sinusuko para sa Diyos. Para kay Paul, napakahalaga ng isang buhay na suko sa Diyos pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Romans chapter 12, verse 1, offer your lives
to the Lord. Because this is the pleasing offering of sacrifices sa ating Panginoon. Mahalaga ito kay Paul. Para sa kanya napakahalaga ng isang buhay ng anak ng Diyos ay sinusuko o sinuko sa Diyos para maintindihan niya ang servanthood. Kasi ang pagsuko ng buhay sa Lord is our worship to our God. Ang isang anak ng Diyos kapag sinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon, ito yung pagsamba niya sa Diyos. Kaya hindi mo masasamba ang Diyos kung selective tayo pagdating sa pagsuko natin ng buhay sa Kanya. Tapatan po tayo. Kasi mahalaga po ito. Ang totoong pagsamba sa Panginoon, Romans chapter 12 ay isang buhay na sinuko sa Diyos. That's the true worship. Again, ang totoong pagsamba, ang totoong paglilingkod sa Diyos ay isang buhay na suko sa Diyos. You cannot worship our God kung hindi mo totally sinusuko ang buhay mo sa Diyos. Same with servanthood. You cannot serve the Lord if you have two master. Diba? You cannot serve two master. Yun po yung reality na gusto natin makita sa umagang ito. And kung gusto mo maglingkod sa Diyos, isuko mo ang buhay mo sa Kanya. That's why maraming Kristiyano ang nagpipail pagdating sa pag-serve sa Lord. Selective kasi puso nila ay hindi talaga sinusuko ng buong buo sa ating Panginoon. The heart of servanthood is the heart of God. Ang puso ng paglilingkod ay puso ng Diyos. Ang puso ng paglilingkod, the heart of servanthood, ay ang puso ng Panginoon. Doon tayo mag-uumpisa. Sabi ko nga, papahig ka ba na walang gawin kung alam mong itong salita ng Diyos ang maging solusyon sa sitwasyon ng kaibigan mo sa umagang ito? Bilang pagtatapos po, familiar po ba kayo sa salitang dulos? Sa mga 90s na Kristiyano at early 20s, yung dulos po ay pinakasikat yan kasi sila po yung barko. Familiar po ba kayo doon? Ako lang nakaka-relate. Kasi ito pong dulos ay dulos ship. Barko po yan ng international vessel po siya. Ang laman po niya ay mga Christian doctors, may mga libro, mga Christian, yung seafarers, yung isang malaking barko at minsan ginagamit yung kanilang barko na yon sa pag-oopera, medical mission, dental mission, pagdala ng Operation Blessing Box. Minsan, they do evangelism. Sa Pilipinas po, dumadaong po sila dito sa may Roas Boulevard. I remember during my seminary days, kapag dumarating po sila, dinadayo po namin yan dito sa may Roas Boulevard. Dulos po, ibig sabihin, servant. Sila yung mga tao na piniling maglingkod sa Diyos. Pinagsama-sama yung kanilang talento, pinagsama-sama yung kanilang status sa buhay, pinagsama-sama yung kanilang giftings from the Lord. Now, narito sila bilang dulos and they're willing to serve the Lord. True. Yung sa pamagitan ng malaking barko na yan. Ewan ko, nakaka-relate kayo. Nalimutan kong mag-ano ng pictures eh. Pero sila yung ginagamit ng Diyos para maghatid ng mabuting balita sa iba-ibang lugar. Now, the Lord is, I know sa umaga pong ito, this church ay gustong dalhin ng Diyos sa servanthood.